Good morning! Ngayong araw ay mag-host ako sa isang beauty pageant. Pero bago yun ay nagpunta muna ako dito kay na Kuya Miko para magpaayos. Alam niyo naman, sila yung lagi nagme-makeup sa akin. At dahil bigatin ngayong makakasama ko sa pag-host, syempre nakakahiya naman kapag hindi mag-ayos. Mabuti na lang talaga at walang ganap si na Kuya Miko ngayon. At saka inagahan ko rin talaga para hindi mag-hol sa oras. Anyway, sa bayan ng Bawang nga tayo magpupunta mamaya. At isa akong host sa Mutiati Bawang 2025. Magbabalik pageant ako ngayon. Pero not as a candidate kundi isang host. Yes po, mag-work muna kami ni baby. Don't worry kasi okay naman ako. Tsaka pinayagan ako ng aking OB. Hindi naman na ako at risk. So after kong maayusan, nagpaalam na nga ako sa kanila para makapagbiyahe na kami papunta ng Bawang La Union. And napaka-traffic pa naman sa Baguio gawa ng napakaraming mga turista. Kaya kung saan-saan pa kami dumaan. Papunta sa Bawang ay madadaanan muna yung coffee shop namin dito sa Nagilian Epic Mall. Pag nagawi kayo dito, daanan nyo to ha. Bibili nga muna sana kami ng drinks kaya lang naghahabol kami ng oras. May courtesy call pa kasi kami sa munisipyo. And habang nasa biyahe nga, nagpa-practice ako ng script ko. Ang magiging partner ko nga ay si Marco Gumabaw. Kaya naman talagang pressured ako. Paano? Bihasang-bihasa na siya sa pag-host. Dati na rin naman ako nag-host. Pero syempre, mas magaling at experience siya. So, kailangan ko talaga makipagsabayan. 5:30 ng hapon, nakarating na kami dito sa munisipyo. Na-meet ko na rin ang productions. Pinag-early dinner na nga nila kami. Kasi mamaya magre-rehearse pa kami ng mga script. At na-meet ko rin ang mayor ng Bawang. After namin mag-dinner, dumiretso na kami kaagad sa venue. Saktong-sakto at nandito na rin pala si Marco. Kaya heto at nag-run through na kami ng aming mga lines. Pinaliwanag sa amin yung magiging sequence, yung mga dapat naming banggitin, at saka may mga revisions na rin na konti. Pagkatapos nun ay nagbihis na ako ng una kong outfit. Of course, saan pa ba ako kukuha ng aking mga outfit? Kundi sa Gems Collection na naman. Buong outfit ko mula kanina hanggang matapos tong pageant, sa kanila galing yun. Habang naghihintay nga na lumabas kami, nagbasa muna ako ng mga script namin. Minimake sure ko na hindi ako magkamali mamaya. And finally, tinawag na nga kami para bumaba. Mga ilang minuto na lang at kami na rin yung lalabas. Nandito na kami sa backstage na nakaabang. Ay grabe, kinakabahan na ako nito. Hindi ko nga alam kung dahil ba sa crowd o di kaya dahil sa partner ko. Sobrang nahihiya talaga ako. But anyway, i-enjoy ko lang yung buong gabi. Lalong-lalo na't pinaghandaan talaga ng productions itong pageant na to. And of course, ang buong bayan ng Bawang. Hayan at nakalabas na nga kami ni Marco. Kasama namin ngayon ang guest performer na si Kent Bruno, ang grand champion sa Kalokalike sa Showtime. Grabe, kaboses ng kaboses talaga niya si Bruno Mars. At ayan na nga at sinimulan na namin. So far, okay naman yung flow ng hosting naming dalawa. Isa-isa na rin naming tinawag yung mga candidates para sa kanilang talent portion. Kahit ako ay nag-e-enjoy din talaga sa panonood. At habang naghihintay lang kami sa kanilang performance, nakaupo lang kami dito sa gilid. So hindi pa naman ako masyadong napapagod. Kasi may mga times naman na nakaupo lang kami at nagpapahinga. Si Kevin naman at saka si Jana nandito lang sa harap. Bali kahilera lang nila yung mga judges. So sila yung nagbi-video sa akin ngayon. Magaling magdala si Marco. At habang sinasabihan nga kami na mag-stretch ng time, dahil nga nagpe-prepare pa lang yung mga kandidata, ay nagagawan kaagad niya ng paraan. Anyway, katatapos lang nito ng swimsuit portion. And this time, pinapakilala ko naman yung mga magtotalk or yung mga magbibigay ng mga inspirational messages. At habang nagsasalita nga sila sa harap, as usual, nandito lang ulit kami sa gilid. Kung mapapansin niyo, nakapagpalit na rin pala kami ng outfit. Of course, Gems Collection pa rin yan galing. Hindi nga masyadong halata yung baby bomb ko nito. After ng mga speech at inspirational messages, tinawag na rin namin yung mga candidates for their evening gowns. Actually, ito yung pinaka-paborito ko sa lahat ng segment sa pageant. Nag-enjoy ako sa panonood ng kanilang mga gowns. And after nga nito ay susunod na kaagad yung casual interview. Ito na yung tinatawag na question and answer portion. Bale, medyo magtatagal akong nakatayo ng konti. Pero don't worry kasi sanay na rin naman ako. Lalo na ang maglakad at tumayo ng naka-heels. Anyway, start na nga ng casual interview. Ang pinaka-nakaka-tense na segment ng pageant. Pero isa to sa exciting na part. Ito talaga sinisiguro ko na maayos yung pagkakabasa ko. Kasi mahirap nga naman sumagot kapag hindi mo naiintindihan yung question. After the casual interview, hinara na naman sila ngayon ni Chris Lawrence. Ang bibigatin ng mga guest performers nila. Kanina si Kent Bruno, ngayon naman si Chris Lawrence. Halos maghahating gabi na nga nito. Pero binuhay niya ang buong crowd. Lahat talaga sumasabay sa kanya at nag-e-enjoy. Para bang nagkaroon ng mini concert. Kaya ang swerte talaga ng mga taga-Bawang. Kahit nga ako na nasa harap, nakikisabay ako sa pagkanta. Medyo matagal din tong performance niya na to ha. Kaya kotang-kota talaga mga taga-Bawang. After nun, awarding na ng mga minor awards. Buti na lang at nakapagpahinga ako kanina. Dahil medyo matagal-tagal nga ang segment na to. Marami kasi mga minor awards. Halos lahat nga sila ay merong awards. Pagkatapos nga nito ay agad na naming in-announce yung top 5. And then, nag-proceed na kami sa final Q&A. Dito na talaga malalaman kung sino karapat-dapat na manalo. 5 silang magtatapatan sa Q&A. Iisa lang silang 5 ng question. At nakadepende na lang talaga sa mga judges kung sino ang i-consider nila as winners. Pero one thing is for sure, lahat silang 5 ay meron ng placement. Umabot na nga yung pageant ng madaling araw. Pero konting-konti na lang
talaga. This time, inaantay na lang yung tabulation ng scores. At habang nagko-compute nga sila, bago i-announce ang mga winners, of course, magkakaroon muna ng farewell walk ang reigning queen. Siya ang nanalong Mutya Tibawang 2024. Natawag na namin yung mga runner-up, ang Miss Tourism, and then ang Miss Bagak. At ang natitira nga which is ang winner, siya ang Mutya Tibawang 2025. At last, may bago ng queen. Grabe din talagang performance ang pinakita ng mga candidates. And deserve din naman lahat ng mga winners. Konting-konti na nga lang at matatapos na rin. Nairaos namin ni Baby ang pag-host. It was such a wonderful night. At talagang nag-enjoy din ako. Grabing honor to na maging host nila. Kaya grateful din talaga ako sa municipality ng Bawang, sa production team at sa lahat ng mga taong nandito. Pagkatapos ng pageant, hindi ko na kinaya at sobrang pagod na ako. Kaya naman nagpaalam na ako sa mga tao. Pasensya na at hindi ko napagbigyan lahat ng mga gustong magpa-picture. Sobrang dami din kasing mga tao. At baka mag-umaga na bago pa kami matapos. Alauna na rin kasi ito ng madaling araw. Dito na muna kami magpapalipas ng gabi sa Bawang. At may maghahatid pa nga sa amin papunta sa hotel. Feeling tuloy namin para kaming VIP. At ayun na nga, finally natapos din ang buong gabi. Habang hindi pa nga ganun kalaki si Baby, sinasamantala ko muna talagang mag-work. Syempre, kailangan hindi mawalan ng trabaho. Anyway, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye!